tayo'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia na dala sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4. 1 Peter chapter 4, ating babasahin ang buong kapitulo na ito at tayo'y darako sa ating magiging susing talata sa ating pag-aaral, ang Revelation chapter 2 verse 8 to 11 bilang pagpapatuloy ng ating sinimulang pag-aaral ng nakaraang linggo. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, talayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya kayo'y nilalait nila. Ngunit sila ay magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga patay, upang bagaman sila'y nahatulan sa laman na gaya ng mga tao, ay mabubuhay sila sa espiritu tulad ng Diyos. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa ng walang bulong-bulungan. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kaya ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Tumungo tayo sa ating key verse, ang Revelation chapter 2, verses 8 to 11. Ganito ang sabi, at sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapigatian,
at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit ang ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, alam niyo po ba kung saan isinulat ang aklat ng pahayag? Hindi po ito isinulat sa isang komportableng silid. Hindi rin po ito isinulat sa ilalim ng lilim ng punong kahoy, kundi ito po ay isinulat sa isang malayong isla, ang isla ng Patmos. Narooy ipinatapon si Apostol Juan. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil hindi po kinaya ng Roma ang katotohanang dala-dala ni Juan. Ano yun? Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Juan, actually matanda na rito, matanda na sa panahong ito, ay dinala sa isang lugar ng pag-iisa, doon nga sa Patmos, pag-iisa at pagdurusa. Para kahit papaano, siya ay manahimik. Siya ay mapatahimik. Pero alam po natin na kahit sa gitna ng katahimikan roon sa isla ng Patmos, doon nagsalita ang Diyos. At doon po mismo ipinahayag kay Apostol Juan ang dakilang mensahe para sa iglesia na nagdurusa, iglesia na inuusig o inaalipusta. At yan nga ang Smyrna. At isa nga po, yan na masasabi nating binigyan ng pansin ng ating Panginoong Jesus. Ang Smyrna ay isang maliit na iglesia na sila'y salat sa kayamanan o salat sa yaman, ngunit sagana naman sila sa pananampalataya. At ganoon din po sa atin ngayon bilang mga mananampalataya o bilang isang Kristiyano. At oo, maaaring hindi po tayo nasa isang isla tulad ni Juan. Pero nararanasan din po natin, hindi po ba, ang iba't ibang klase o iba't ibang anyo ng pag-aalipusta, ng pag-uusig sa ating buhay. Kaya pakinggan natin, mga kapatid, ang mensahe ni Kristo sa iglesia ng Smyrna. Siyang ating ginawang paksa o tema sa ating pag-aaral sa araw na ito bilang ating unang sermon. At sa ilalim nito ay bibigyan natin ng diin ang 3 mahahalagang punto. Ang una, mga pagdurusang tiniis nila. Mga pagdurusang tiniis ng Smyrna. Pangalawa, mga paghihirap
na darating pa. Pangalawa, mga paghihirap na darating pa. Pangatlo, dapat nilang panghawakan sa gitna ng pagdurusa. Meron din iyang sinasabi sa atin bilang iglesia. Na meron tayong tinitiis. Na meron tayong mga paghihirap na darating pa. Sinasabi rin sa atin ng salita ng Diyos, meron tayong dapat panghawakan sa gitna ng mga pagdurusang ito. Tingnan natin ang una, mga pagdurusang tiniis nila. Paano po kung isang araw, sa gitna ng paghihirap o sa gitna ng pagdurusa, marinig mong sinasabi mismo ni Jesus, hindi nga lang audible, sa panahon ngayon, wala nang ganun kundi naisulat na nasa salita na ng Diyos. Pero what if, narinig mo mismo na sinabi ng Panginoon sa iyo, alam ko, yung salitang yon, alam ko. Hindi po ba't iyan ang tanging kailangan nating marinig minsan? Nasa panahong o nasa mundong ito kung saan parang walang nakakapansin ng ating mga pinagdurusahan, ng ating mga paghihirap na kinasasadlakan. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi. Dito nga sa ating key verse, sa verse 9, ang sabi niya, alam ko ang iyong kapigatian at ang iyong karalitaan. Na sa isang lipunang mapanghusga, sa pamilya nating minsang walang pangunawa, sa iglesyang minsang malamig, siya ang nagsasabing sa anumang paraan ay hindi kita iiwan. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan, sabi ng Panginoon. Ang iglesia po sa Smyrna, kagaya nga ng aking intro kanina, sabi natin, ang Smyrna ay hindi mayaman. Pero sila po ay totoo sa kanilang pananampalataya. Hindi sila sikat na iglesia. Pero kilala po sila ng Diyos. At yun po ang siyang pinakamahalaga o tunay na mahalaga para sa atin. Yung kilala tayo ng Panginoong Hesus. Hindi po sila tinanggap ng mundo, pero buong buo po silang tinanggap ng ating Panginoon. Siguro ang tanong rito, paano po ba sila tinrato ng kanilang lipunan? Ang sagot, para pong mga basura. Sinisiraan sila, pinapahiya sila, pinapahirapan sila, inalisan sila ng kabuhayan, pinalayas sila, pinag-initan sila, at hindi lang po basta diskriminasyon ang naranasan nila. Bahagi po sila ng malawakang pag-uusig ng mga Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ng mga emperador ng Roma. Sa panahong isinulat ni Apostle John ang aklat ng Revelation, mga bandang 95 AD, si Emperor Domitian ang namumuno, isang emperador na kilala sa pagiging malupit sa mga Kristiyano. Na sa mata ng imperyo, ang mga Kristiyano ay kaaway ng Estado sapagkat tumanggi po sila na sambahin si Caesar bilang kanilang Panginoon.
Kaya nga, tulad ng mga Kristiyano sa Roma na sinunog ng buhay, ipinakain sa mga leon, at ipinako sa krus, ganito rin ang dinanas ng mga taga-Smyrna. Hindi sila makapagnegosyo dahil sa pagtakwil ng lipunan sa kanila. Inakusahan silang masasama, isinumbong sila, at marami sa kanila ang ipiniit o inilagay sa kulungan, tinorture at pinatay. Lahat dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ano po ang sabi ng salita ng Diyos? At anong sinasabi ng salita ng Diyos kapag tayo dumaranas, humaharap sa iba't ibang klaseng pag-alipusta o pag-uusig sa atin? Ang sabi ng salita ng Diyos, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 12. Hindi po ba't minsan ganyan din ang nararanasan ng mga tunay na Kristiyano ngayon? Hindi mo tinatalikuran ang iyong tungkulin, pero parang ikaw din ang laging nalilimutan. Nagsasakripisyo ka pero hindi nakikita. Lagi kang umuunawa pero bihira kang maintindihan. Masakit yon. Pero mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, tandaan sana natin, si Kristo ay naroon. Nakatingin. Nararamdaman niya. At higit pa riyan, sinasabi niya sa atin, sabi ng verse 9, ngunit ikaw ay mayaman. Wala man sa anyo ng pera, wala man sa laman ng pitaka mo ngayon, pero ito yung yaman na hindi mananakaw kailanman sa atin. Yaman na hindi mawawala sa atin. Yung alam mo na ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay pag-aari ni Kristo. At rito po'y binanggit din ng ating Panginoon sa verse 9, ang paninirang puri ng mga nagpapanggap na sila'y tapat sa Diyos. Ang tinawag niyang sinagoga ni Satanas. Ibig pong sabihin, may mga tao po palang mukhang makadiyos, pero ang puso'y laban sa katotohanan. Laban sa pananampalataya. Na sa halip na maging katuwang ng iglesia, naging kasangkapan sila ng dyablo. Hindi para magtayo, kundi para manira, kundi para pahirapan ang mga tunay na nagtatapat kay Kristo. Hindi sila nakakapagpatibay, nakakapanghina sila sa loob ng iglesia. At isang ang malinaw na halimbawa rito ay si Polycarp. Si Polycarp ay isa sa mga elder ng Smyrna. Sa halip na ipagtanggol o kahit man lang igalang ang pananampalataya ng iglesia, yung mga tao sa paligid niya, maging mga kapwa Hudyo at Romano ay naging kasangkapan ng dyablo. Na sa halip na maging katuwang niya sa iglesia, ng iglesia, naging kasangkapan sila upang manira. Hindi sila tumulong magpatatag ng pananampalataya, kundi sila pa ang naging dahilan ng pasakit
ng mga tapat na naglilingkod kay Kristo. At nang arestuhin nga itong si Polycarp, bandang 155 AD, pinilit siyang itakwil si Kristo at kilalanin si Caesar bilang Panginoon. Pero sa halip, buong tapang na sinabi ni Polycarp, and I quote, sabi niya, 86 years have I served him, and he has done me no wrong. How then can I blaspheme my King and my Savior? You threaten me with a fire that burns for a time and is quickly quenched. For you do not know the fire which awaits the wicked in the judgment to come and in everlasting judgment. Why are you waiting? Bring forth what you will. Yun ang sabi niya. Matapang niyang binanggit ang mga salitang iyon. Ito ang sinabi niya sa Roman proconsul na nagpipilit sa kanyang isumpa ang pangalan ng Panginoon. Sa halip, ipinakita ni Polycarp ang kanyang matatag na pananampalataya at pananabik ng langit. Pananabik sa tahanan ng Panginoon. Kahit harapin niya ang kamatayan. At dahil dito, sinunog siya ng buhay habang ang mga tao ay nanonood. Kasama roon yung mga taong dapat sana'y katuwang niya sa iglesia. Ngunit sila pa ang nagsusulong ng pag-uusig. Yan ang hinarap na pagdurusa ng iglesia ng Smyrna. Pangalawa sa ating pag-aaral, mga paghihirap na darating pa. Sabi po ni Jesus sa kanila, sa verse 10, ang ating key verse, Revelation chapter 2. Dito nga sa verse 10, sabi, huwag mo katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. At ano po ang mangyayari sa kanila? Ang sabi rin po diyan sa talata, malapit ng ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo. At sa panahong pong iyon, mga kapatid, ang kulungan ay hindi bilangguan lang, kundi yung kulungan ay hintayan ng kamatayan. Mabubulok at mamamatay ka na ron. At sino po ang nasa likod ng lahat ng ito? Ito yung sinasabi sa text, si Satanas. Gagamit siya ng tao, ng gobyerno, ng sistema upang wasakin ang iglesia. Pero, ito yung maganda rito. Hindi po ito nawawaglit o hindi ito lingid sa mata ng ating Panginoon. Alam niya ang bawat plano ng dyablo. Alam niya kung kailan magsisimula at kung kailan matatapos dahil kahit ang pinakamatinding pagsubok, tandaan mo ito, dahil kahit ang pinakamatinding pagsubok na iyong kinakaharap ngayon, ay kontrolado pa rin yan ng Diyos. Sabi niya again sa verse 10, ano sabi? Upang kayo'y masubok. At opo, hinayaan ito ng ating Panginoon. Hinayaan niya in a sense na hindi niya tayo pababayaan. Hinayaan niya ito para tayo ay kanyang hubugin. Upang tayo kanyang patatagin. Hindi para tayo ay mawalan ng pag-asa, kundi para matuto ka na lumapit
kumapit ng mas mahigpit sa ating Panginoon. Na sa gitna ng pagdurusa, ang layunin niya ay hindi para sa ating ikapapahamak, kundi para ito sa katwiran, para sa ating kabanalan. Tapos sabi niya, again sa verse 10, at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Pastor, maraming araw na ako nagdurusa. Mukhang hindi yata totoo yung 10 araw na sinasabi diyan. Hindi po literal yung sinasabi diyan. Ang ibig niyang sabihin, na 10 araw diyan ay mayroong hangganan ang lahat ng ating paghihirap. May hangganan ang lahat ng pagdurusa na ating kinakaharap. Hindi po ito habang buhay. Panandalian lamang po ito kumpara o kung ihahambing natin sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Pero ito po ang masakit. Mayroong ilan sa Smyrna na hindi na makakalaya. May ilan na ang katapatan ay aabot hanggang kamatayan. At sa totoo lang, hindi lang po ito kwento ng Smyrna, ito rin po ay kwento ng ilan sa ating mga minamahal na kapatid kay Jesucristo. Sa mga nakalipas na mga panahon, di po ba? Mga nagdaang mga buwan ng krisis at ng pagsubok. May mga kapatid tayo na hindi lang nagdusa, kundi pumanaw, namatay habang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Hindi sila sumuko kahit mahirap. Hindi sila tumalikod kahit masakit. At mapayapa silang pumanaw na may pananalig sa puso at mga salitang tilat bulong ng langit sa kanila. Bago sila lagutan ng hininga, sinasabi nila, handa na akong umuwi sa aking Panginoon. At ngayon, malinaw na utos ni Kristo sa atin ang nananatili. Nananatili. Tingnan natin ang ating mga Biblia sa verse 10, ang sinasabi niya, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, totoo po, hindi po madali. Darating ang panahon, o baka dumating na nga na yung pagtatapat mo sa Panginoon, ang lahat ng iyan, meron niyang kapalit. May kapalit ang katapatan natin kay Kristo. Minsan, ang kapalit ay relasyon. Dahil sa paninindigan mo sa katotohanan. Ang mangyayari? Lalayuan ka nila. Hindi ka napapansinin. O i-unfriend ka nila sa Facebook. Pagtatawanan ka. Palihim kang pupulaan. At totoo, masakit po yun. Kasi gusto mo lang naman maging tapat, pero parang ikaw pa ang lumalabas na masama. Minsan, pati pamilya mo hindi makaunawa. Minsan, pati mga kapwa mo Kristiyano na nasa loob ng simbahan parang walang pakialam. Pero ito ang totoo. Nakikita ito ni Kristo. Alam niya ang sakit, ramdam niya ang bigat,
Kaya huwag tayong bibitiw. Huwag kang bibitiw. Kung may darating man na mas mabigat na pagsubok, hawak-hawak ka pa rin ni Hesukristo. Kung may magbago man sa paligid mo, sa loob ng iglesia, kahit sa iyong buhay, huwag mong kalimutang hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos. Manatili ka. Manatili kang tapat sa Kanya. At sa dulo, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, si Kristo ang maglalagay sa iyong ulo. Si Kristo ang magbibigay sa iyo ng korona ng buhay. Sabi ng verse 10. So may mga darating pa na mga pagdurusa o mga paghihirap. Pangatlo, dapat nilang panghawakan sa gitna ng pagdurusa. Mga kapatid, kapag gumuho na ang lahat sa iyong paligid, kapag wala ka ng mahawakan, kapag wala ka ng malapitan, at parang wala na ring pag-asa, isang tinig po o boses ang dapat mong pakinggan. Isang tinig na totoo, maaasahan, at hindi kailanman nagkamali. Yun ang sinasabi ngayon sa atin ng talata 8, verse 8. Nasabi ron, anong sabi? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. So, sino yung nagsasalita ron? Si Kristo mismo. At bago pa man niya sabihin kung gaano kabigat ang darating na paghihirap sa Smyrna, hindi ba? Nauna yung 8 Ipinaalala muna ng ating Panginoon kung sino siya. Nakuha niyo po? Pinakilala niya kung sino siya. Bakit? Kasi kapag po kilala mo kung sino ang nagsasalita, di po ba't doon tayo nagkakaroon ng lakas ng loob? At ang ibig pong sabihin ng siya ang una at ang huli, ay wala ni isa mang bahagi ng iyong buhay ang lampas sa kaniyang kaalaman. Siya ang Alpha at ang Omega, ang may akda ng kasaysayan, at siya rin ang may akda ng kwento ng iyong buhay. So hindi lingid sa Kanya, kahit pa yung mga gabi na ikaw ay umiiyak sa panalangin, na tila nag-iisa, walang kadamay, walang kasama. Hindi yan lingid sa Kanyang kaalaman. Alam niya ang puso mong pagod, kahit yung mga hinanakit na tahimik mong dinadala o pinapasan sa iyong puso. Kaya mga kapatid, kung may tao pong dumaan sa maraming pagsubok, ay isa po riyan si Job. Alam natin ang kwento. Alam nating dumating ang araw na tila gumuho ang buong mundo niya. Na sa isang iglap, nawala ang kanyang kabuhayan. Nasunog ang kanyang ari-arian. At ang pinakamasakit, namatay ang kanyang mga anak. At hindi lang yun. Bumagsak pa ang kanyang kalusugan.
Tinubuan siya ng masasakit at nananahong sugat sa buong katawan. At alam niyo po, at habang kinakamot niya ang kanyang balat gamit ang basag na palayok, ang tanging natira sa tabi niya ay ang kanyang asawa, na nagsabi pa sa kanya, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Pero sa kabila ng lahat ng ito, anong sagot ni Job? Sabi ni Job, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, ang tanong para sa atin ngayon, sino po kaya ang makakapagsalita ng ganito sa gitna ng matinding pagdurusa? Sino po kaya ang makakapagsabing purihin ang pangalan ng Panginoon kapag nawala na ang lahat sa iyo? Sino ang makakapagsabi doon? Sino? Ang taong kilala ang Diyos na matapat. Ang taong alam na ang Diyos ang una at ang huli. Ang taong naniniwalang kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari, may Diyos na nakakakita ng lahat at mayroong magandang layunin. At rito'y hindi lang siya ang una at ang huli. Sabi rin niya sa talata 8, verse 8, ako'y namatay at muling nabuhay. So hindi lang siya makapangyarihang Diyos, siya rin ang tagapagligtas na dumaan sa kamatayan. So naramdaman niya ang sakit, naranasan niya ang pagtanggi, ang pag-alipusta, ang pag-uusig, ang pagdurusa. Tinanggap niya ang parusa ng kasalanan. Pero, ito yung good news, magandang balita. Pero siya ay nagtagumpay. At ang tagumpay niya ay kasiguraduhan ng tagumpay rin natin. Para sa lahat ng mahigpit na humahawak sa Kanya. At kung magtagumpay tayo, ito po ang pangako niya. Ang pangako niya ay nandun sa verse 11. Tingnan natin sa ating text, Revelation 2 verse 11. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang sabi, ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Para kay John Calvin, sa kanyang commentary sa John chapter 5, verse 24, sabi niya ron, the second death refers to the eternal judgment of God, the everlasting condemnation in hell. However, for those who overcome, that is, those who remain faithful to Christ until the end, this is no longer a threat. Sa madaling salita, hindi na tayo mahuhulog sa kapahamakan. Sapagkat si Kristo na ang tumanggap ng ating kaparusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang hatol ay naipataw na kay Kristo, hindi na sa atin. Kaya ang ikalawang kamatayan para sa atin ay wala ng kapangyarihan. Yan din naman sinasabi ng Book of Romans. Kaya sa aking pagtatapos, mga kapatid,
Sana po, kapag tayo'y dumaan sa mga matitinding pagsubok, o sabihin nating apoy ng pagsubok, kapag dumaraan tayo sa ganiyang paghihirap, alalahanin po sana natin kung sino ang ating kasama sa labang iyan. Kasama natin si Jesus. Siya ang una at ang huli. Siya ang namatay at nabuhay na maguli. Siya ang Diyos na hindi nagpabaya noon. Hindi nagpabaya ngayon. At hinding-hindi magpapabaya kailanman sa atin bilang kanyang iglesia. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa mensahe, hindi lamang sa iglesia ng Smyrna, kundi mensahe rin para sa amin na napapanahon at nakita namin na sa lahat ng ito na aming kinakaharap, alam mo ang aming kalagayan. At umaasa at nagtitiwala kami na sa lahat ng ito, hindi mo kami pababayaan. Nasaksihan namin noon, nasasaksihan namin ngayon, at kailanman, at sa mga darating pa, ay ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbago. Na siyang noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo sa amin na hindi mo kami iiwan at hindi pababayaan kami na iyong iglesia. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Tila kung kami man ay nakalimot o nagbago ng kaisipan, tulungan mo kami, O Diyos, na manumbalik sa iyo. Pagkaloob mo sa amin ang kapakumbabaan, pagsisisi at muling umawak sa iyong mga pangako na ito na nakita namin ngayon, na naipangaral sa pamamagitan ng iyong mga salita, alang-alang sa aming Panginoong Hesus. Itong aming panalangin. Amen.